Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Senator Lacson, kino-call out ka na. Ano na daw? Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. At yun nga mga kababayan, napakaliwanag po ng panawagan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na mapanagot ang mga totoong salarin sa napakalaking korupsyon na naganap po sa kasaysayan ng ating bansa. Katulad po nila ay umaasa rin po tayo na talagang matutunto na nga po kung sino man talaga yung nasa likod o kung sino man yung utak ng napakalaki at napakalawak na nakawang naganap dito po sa ating bansa, mga kababayan. Pero sa nakikita ko dito mga kababayan, mukhang mahirap pang talagang matuntun kung sino yung mastermind sa kasalukuyan nating panahon, sa kasalukuyang administrasyon dahil yung mga inaasahan natin na tao o ahensya na gagawa nga po ng mga investigasyon para matunto na nga po kung sino man talaga yung mga may kasalanan o utak ng nakawan na ito ay nasasangkot ang kanilang mga pangalan. Hindi po natin sinasabi na sila ay totoong kasama nga sila doon. Ang sinasabi lang po natin ay nadadawit po ang kanilang mga pangalan base po doon sa mga testigo na lumalabas. Kaya mukhang mahirap pa yan umusad sa panahon ngayon. Yun lang po ang ating nakikita dyan mga kababayan. At sa bahagi naman po ng video na ito ay panoorin po natin ang naging pahayag naman itong si Attorney Baligod. Ito nga po kasama ang Banateros. Kaugnay pa rin po ito ng mga Marines na bigay ng kanilang pahayag
mga nalalaman kaugnay nga po ng mga paghahakot di umano ng mali-malitang pera sa mga iba't ibang personalidad, mga politiko na di umano ay nabigyan ng limpak-limpak na salapi. Panoorin po natin ang naging interview ng Banateros kay Atty. Baligot, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano ang masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Oo. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So, para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, WPP. pwede naman silang isama sa Witness Protection Program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa Witness Protection Program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanongin ko lang yan, follow-up ko lang yan. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics, no, kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas. Oh. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon, no? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo
after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo mangkas, sinusumundo sa inyo? Sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Yung kasi may sundo raw eh. Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumanti sa taas eh. Ay, attorney, sino po ang nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van eh. At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Tapos para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa kongreso eh. Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, Nako. and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. Hindi ba pala nababayaran yung huling sweldo ng mga Marines na to? Nitong si Saldico kasi nga naman umalis na siya sa Pilipinas. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na magsagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malutikya. No? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi, para saan? Sabi niya, meron lang akong mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya 2 yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi meron kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na ibinibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak, ano? nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung 2 sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake ng 3 nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney Kasi yung Malacanang parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney sinabi niya kagad, diretsuhan sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung counselor, merong kinalaman dito sa paglabas ito mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman yan. Zero. Ito, meron akong isang tanong, medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to, and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila, may Ito po, diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Dapat nating mahalin ang ating bayan, no? Yan din ang tanong sa akin noong PDAF scam eh. Bakit mo ginagawa ito? Pagka kumikita ka rito, sa totoo lang, ako nga ang gumastos eh. Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, 1.2 million pesos yon. Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako.
Isang maleta. 2028. Sa maleta. Isang maleta lang. Sige. Oo. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ma-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Yun. Ganon. Kumbaga pag nagsalita kasi kami ay parang meron ng blood compact yan, no? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. So, na-dismiss naman lahat, no? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga mambabatas. Doon naman So, tayo, 13 to 26, it's 13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. Grabe. Mm. And the same commitment is given to this great 18 Filipino soldiers. Itong 18 na Filipino soldiers, attorney, puntahan natin yung credibility nila. So currently, wala po silang mga trabaho. So, may mga pagkakataon ba na humiling sila sa'yo, wala kaming trabaho, sasama kami sa'yo, basta bigyan mo kami ng pera, may mga ganun ba, attorney? Walang dinidemand na pera ang mga ito, pero parang obligasyon ko na tulungan din para hindi magutom ang mga pamilya nila. No? Sabi ko sa kanila, magtiis lang tayo. Dahil mahirap itong ating papasukin talaga. So okay naman sila. Ang importante sa ngayon, meron pa namang Kinakain. nakakain yung kanilang mga pamilya. Attorney, usong-uso ngayon yung AI, kung familiar kayo doon. Kasi maraming post ngayon na lumalabas yung affidavit nga, gawa lang daw po ng AI. So ano pong masasabi nyo dito? Kanina ay in-interview kami ni Jessica Soho kasama yung mga ilang sundalo. At may pinapakita sa akin na, attorney, peke daw yung serial number ng helicopter kasi dito, C-8811. Ma'am, ito yung picture ng helicopter, consistent. Yung nagsasabing AI, siya ang gumawa ng AI. Na katulad niya, 68111. Tapos may pinakita siya na pare-parehong picture, 68811. Kinopya lang niya yung mga tao na yan. So sabi ko, yung nagsasabing AI, siya yung gumawa ng peke. O kasi yung meron pa nga dong picture na yung maleta, puro labahan na. Yun yung mga... Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Saldico doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo? Ano yun? Makikipaglaba siya? Walang tubig eh. Na isang abogado? Kung gusto talaga ng mga nasa kinahukulan na malaman kung totoo nga ba o hindi itong mga inilabas nga po na litrato nitong 18 Marines kasama nga po itong si Atty. Baligot, pwede naman silang mag-hire ng mga eksperto. Marami namang eksperto dyan na magpapatunay kung peke nga ba o hindi itong mga litrato na ito. Pero sa halip, ang target nila ngayon, itong mga pagkatao na naman o itong mga nakaraan nitong mga 18 Marines na nagsalita. Yun ang gusto nilang halongkatin na naman. Yung kanilang background, ang huhukayin. Ano namang kinalaman nun yung kanilang nakaraan dun sa mga sinasabi nila. Kung totoo o hindi man yung sinasabi nila. Kung sila talaga, halimbawa na sila talaga yung nag-deliver nun, mababawasan ba yung katotohanan nun kung ano man yung nangyari sa kanila sa trabaho nila o kung sa yung mga nakaraan nila. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Huwag maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.